Sa bagong post ni Carlos Yulo, hindi naiwasang magkomento ng ama nitong si Andrew Yulo. Katulad ng nakaraang komento nito sa article na nilabas ng ABS-CBN. Ganon din ang komento ni Daddy Yulo. Tila kinopy-paste lang ito at nilagyan lang ng karagdagang mensahe. Ayon kay Daddy Yulo, masaya umano siya sa narating ni Carlos. Ngunit dapat daw manghingi ito ng sorry sa kanyang nanay nang sabihan niya ito ng magnanakaw. Masaya ako sa narating mo, nak. Pero dapat mag-sorry ka sa nanay mo na sinabihan mong magnanakaw para luminis yung imahen mo. Dahil sa komentong ito ay hindi na nakapagpigil pa ang girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose. Inalmahan nito si Daddy Yulo. Ayon kay Chloe, alam umano niyang hindi mismong si Andrew Yulo ang nagko-comment sa mga post. Pero dahil daw tila gusto ni Daddy Yulo ng through social media ang pag-uusap nila, dapat daw sabihin na lang din ng ama ni Carlos ang mga ginawa, sinabi ni Angelica kay Carlos. Katulad na lamang ng sinumpa umano ni Angelica si Carlos bago ito mag-qualify sa Olympics noong nakaraang taon. Sinabi umano ni Angelica, nagagapang daw sa lupa si Carlos Yulo. Pagpapatuloy pa ni Chloe na sinabi din umano ni Angelica na kahit ilang rosaryo pa umano ang ipadala nito kay Carlos, hindi na umano mananalo sa kahit anong laban si Carlos Yulo. Dagdag pa ni Chloe, sinabi din umano ni Daddy Yulo kay Carlos na bago ang laharo nito sa Paris ay ipagdarasal daw niya si Carlos para wala nang masabi ang mga tao na nasa bahay nila. Dahil marami na umanong hindi magandang salita ang naririnig ni Daddy Yulo mula mismo sa kanilang pamilya na against kay Carlos. Panghuli, ayon kay Chloe, matagal ng panahon umano ang mga nangyari at ilang beses na din umano sila nang hingi ng kapatawaran ni Carlos. Ilang beses na din umano sila ni Kaloy sumubok na makipag-usap sa pamilya Yulo. Ngunit bakit ganito pa din umano ang ginagawa nila? Pasensya na po kayo, Tito. Alam ko po na hindi po ikaw ang nag-comment nito. Pero kung gusto niyo po talaga ng ganito, ba't hindi niyo din po sabihin na sinumpa po siya ni Tita Angge? Nagagapang si Kaloy sa lupa before siya mag-qualify sa Olympics last year. Sinabi pa po niya na kahit ilang rosaryo pa ang ipadala niya kay Kaloy ay hindi na po mananalo si Kaloy. Kwento pa po sa akin ni Kaloy before siya lumipad po sa Olympics na sinabihan niyo po siyang galingan niya at ipagdarasal niyo po siya para pag nanalo siya wala na silang masabi pa dyan sa bahay. Dahil ang sabi niyo po kay Kaloy, marami po kayong naririnig na hindi magagandang salita sa kanila. Matagal na panahon at ilang beses na po kami nag-sorry ni Kaloy at nagtatry makipag-usap po sa inyong lahat. Pero bakit po ganito? Pero wala na po yun, Tito Nakapagpatawad na po kami and we're always praying for you po. God bless us all po. Let's all pray na lang po for healing, guidance, and love from Him. Sumagot naman dito si Andrew Yulo at sinabing tawagan umano sila ngayon ni Chloe at Carlos. Narito naman ang ilang komento ng publiko. So let me get this straight. Sinabi ni Angge sa interview and press con niya na hindi siya yung lalapit kay Kaloy para magkaayos dahil baka daw sabihin ng mga tao na pera habol ni Mother. Now, Chloe is implying someone else, Mother Dearest maybe, is writing all this. Mag-sorry ka na sa mama mo comments. So mukhang gusto talaga ni Angge makuha na yung pera. Ayaw lang niyang masabihan na siya yung naghabol sa anak. Pero actually, if you think about it, it's highly probable walang masyadong post si father then biglang sunod-sunod with emoji. Pero still, the problem is he is allowing her wife, if she uses his account, to do it. Respeto naman sana doon sa isa pa niyang anak. Grabe naman si Mother sa mga komento niya about kay Kaloy. Kaya pala malayo ang loob niya sa family niya. Mas bumilib talaga ako kay Kaloy ngayon kasi tahimik lang siya sa mga issue and what he is doing is highlighting other athletes. Mukhang porsigido ang pamilyang Pokis Yulo na makuha ang share ng mga napanalunan ni Kaloy.
Kaya kahit na anong pagpapansin sa social media ginagawa nila. Tama kayo sir, dapat mag-sorry ang anak nyo. Tayong mga magulang kapakanan lang ng mga anak natin ang iniisip. Pero kung minsan kahit maganda ang intensyon ng mga magulang, nagiging masama dahil lamang sa girlfriend o boyfriend na ilang taon pa lang nakikilala, walang-wala na ang halaga ng jowa kung ikukumpara sa sakripisyo at pagtitiis ng magulang. Maigapang lang ang pang-araw-araw at pag-aaral ng mga anak. Agree, wala naman sigurong mawawala sa kanya kung ibababa niya ng konti ang pride para sa ikatatahimik ng lahat. Mas masarap pa din sa pakiramdam ang mas piliin ang magpatawad kasi ang hinanakit at tampo kapag nagtagal yan, ang bigat-bigat sa pakiramdam at the end of the day, iisang dugo pa din ang dumadaloy sa kanila. Tema nahimik ka na, ba't ayaw magkaayos ang magkakadugo? Tama na sisihan at balikan ng sakit. Forgiveness na and maging humble na both sides. Napaka-unforgiving ng babaeng to. Mas pahalagan mo pamilya mo bago ang iba kasi kahit ano mangyari sa buhay nyo, pamilya pa rin hahanapin mo. Walang masamang magpatawad na lang para sa totoong kaligayahan. Tanggapin ang mga pagkakamali at pagpakumbaba ka sa magulang mo kasi sila ang kauna-unahang magkakampi may pera ka man o wala. Go home and restore your relationship with your parents and relatives. They are your most important human blanket and your reliable prayer warrior. Only then will you get our respect for you. Baliwala ang panalo mo kapag hindi mo tinaguyod ang kulturang pinapahalagahan ng mga Pinoy. Nakasaad sa Biblia na kailangan nating mahalin ang ating mga magulang. Lingunin mo ang pamilya mo, lalo na ang mga parents mo. Matatanda na sila, maiksi lang ang buhay. Nasa stable status ka na ng buhay mo, higit pa ang nararating mo sa mga pinangarap mo lang noon at deserve mo rin naman yan. Huwag mo nang paabutin pa sa point na pagsisihan mo lahat kung kailan lilisanin na nila ang mundo. Dahil sa katandaan or what, magpatawad ka lang at matutong humingi ng tawad sa lalo na't nanay mo yun, hindi ibang tao sa'yo. Aalis ka na lang papuntang Paris pero hindi mo man lang kausapin sa personal pamilya mo. Sana man lang bago ka umalis ay kitain mo sila at magkaliwanagan na kayo. Kung patuloy niyong babalikan ang mga nasabi niyo sa isa't isa ay wala talagang reconciliation na mangyayari. Alam namin na hindi madaling magpatawad pero lalong mas mabigat sa pakiramdam ang makimkim na sama ng loob. I pray that you'll find in your heart to forgive your family. At sana humingi ka rin ng kapatawaran sa mga masakit na salita na bitawan mo sa iyong ina. Walang perfect na nanay at di ka rin perfectong anak. Pero balik-baliktarin mo man ang mundo, pamilya mo sila Kaloy. Huwag ka sana makalimot sa iyong nakaraan.